Alright mga kapatid, kaugnay nga ito doon sa nangyaring pag-aresto ng China sa higit 100 Pinoy na nagtatrabaho sa China dahil nga daw illegal, no? Illegal na naninirahan at illegal na naghahanap buhay doon. Ang sabi ni Defense Secretary Gibo Chidoro, ito daw ay extortion at pamba-blackmail. Sabing ganun mga tol. Pag-usapan natin to, samahan ninyo ako. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan at pag-usapan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So ituloy natin ang topic natin sa pagbibigay ng reaksyon tungkol nga dito sa nauulat ngayon na pag-aresto ng otoridad ng China sa mahigit 100 Pilipino dahil daw sa illegal na pagtatrabaho at overstaying o illegal na rin yung paninirahan nila dito sa China. Tulad nga nung sinabi ko nitong nakaraan mga tol, hindi naman sa panig sa China pero normal yan eh. Kapag napatunayan at talagang meron silang pruweba na illegal na nagtatrabaho at illegal na naninirahan doon sa kanilang bansa at yun ay hindi naman nila mamamayan, may karapatan talaga silang mangaresto. Kasi ganun din naman tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ayaw din natin yun mga tol na meron tayong mga foreign national dito sa ating bansa na illegal, walang papeles, na naninirahan at nagtatrabaho dito sa Pilipinas mga tol, di ba? Arestoin din natin yon. Pero ayon nga kay Secretary Gibo, ito daw ay extortion at pamba-blackmail. Ito nga ginawang pag-aresto ng China sa higit 100 Pilipino. Bakit kaya nasabi yan ni Secretary Gibo? Ito mga tol, pag-usapan natin, samahan ninyo ako. Ginawag ni Defense Secretary Gibo Chidoro na extortion at pamba-blackmail ang pag-aresto ng China sa higit 100 Pilipino. Lumutang pa sa Senate hearing na nagbanta ang China na huhulihin ng mga Pinoy kasunod ng pagdakip sa ilang Chinese dito sa Pilipinas. Yun din kasi problema sa China mga tol di ba? Kasi nauna tayo mga tol, meron tayong sinalakay na isang steel plant dito sa Misamis Oriental kung saan naaresto nga ang higit 6 na po o 69 to be exact sa balita no, na mga Chinese nationals doon sa Misamis Oriental. Ngayon nagbanta ang embahada daw ng China at sinabing mga aresto din sila. No, kapag hindi pinakawalan itong mga Chinese. So lumalabas nga mga kapatid na pinag-initan, hindi basta-basta na wala kang legal na dokumento para magtrabaho at manirahan ka rito. Kumbaga lumalabas mga kapatid na gumaganti sila doon sa ating ginawang pag-aresto. But then again, yung pagganti nila meron naman silang sapat na batayan din dahil sinasabi nilang illegal. Yun yung pinakalaban nila di ba? Yun yung pinakalaban nila sa atin overstaying saka wala silang legal na dokumento para magtrabaho sila rito. Inaresto, parang ganun. Narito ang Frontline Report. Higit 100. Ganyan daw karaming Pilipino ang naaresto sa China ayon sa China's Foreign Ministry. Kaugnay umano yan ng illegal na pagtatrabaho roon at overstaying. Agad naglabas ng pahayag ang Department of Foreign Affairs na nakikipag-ugnayan na raw sa embahada ng Beijing at Consulates General ng bansa para i-verify ang naturang impormasyon. The department is in close coordination with their embassy in Beijing to verify the circumstances of the arrest, ensure that due process is observed, and extend consular assistance as needed. Inaalam na rin kung ilan ang eksaktong naaresto at kung ano ang kanilang lagay. So bineverify ka pa no kung ilan talaga o kung talagang may mga inaresto. Sinisiguro rin ng ahensya na masusunod ang due process para sa mga hinuling Pilipino. Dagdag pa ng ahensya, nirerespeto ng Pilipinas ang soberanya ng China sa pagpapatupad ng immigration laws. Which is true. Yun nga yung sinasabi natin mga tol kung totoo na ganun talaga ginawa ng China dahil illegal nga daw, walang dokumento, nirerespeto natin yun mga tol. No? Kasi gusto rin nating makakuha ng respeto. Kung halimbawa ipapatupad natin yan dito sa mga foreign national sa ating bansa, hindi lang sa China mga tol hindi lang mga Chinese. Diba? Maging ibang citizen yan. No, wala naman tayong pinipili kasi kung illegal, di ba?
Panawagan nila sa China, pangalagaan ang kapakanan ng mga inarestong Pilipino. Agad din daw ipagbigay alam sa Foreign Service Post ang ginawang pagdetain, alinsunod sa Vienna Convention on Consular Relations at sa 2013 Philippines-China Consular Agreement. Wag naman nilang itratong kriminal, di ba? Kasi hindi namang, ewan ko kung krimen sa kanila yung ganun. Kung halimbawa ang problema lang naman is illegal na pagtatrabaho and overstaying, dapat iba yung iba yung trato diyan. Pangalagaan nila yung kaligtasan ng ating mga kababayan. Kasi ganun din naman ang ginagawa natin sa mga ibang lahi na nahuhuli dito sa Pilipinas, 'di ba? Pinapakain pa nga ng gobyerno bago ayusin ang papeles at ibabalik o ide-deport sa kung saan bansa man sila nang galing, 'di ba? Pero kung etong mga Pilipinong naaresto pinagmalupitan, sinaktan, ibang usapan 'yun, mga tol. Pero para kay Defense Secretary Gibo Teodoro, ang pag-aresto sa higit 100 Pilipino ay simpleng extortion at pamba-blackmail. Mariin din niyang kinondena ang aksyon ng China. Kinonekta rin ni Teodoro ang mga nagdaang operasyon ng gobyerno ng Pilipinas laban sa mga Chinese nationals na nagsasagawa ng iligal na aktibidad sa bansa. Giit niya, may basehan ng Pilipinas at dumaan ito sa korte. So ang sinasabi rito ni Secretary Gibo, yung inaresto nating mga Chinese nationals dito ay hindi basta-basta illegal na nagtatrabaho at overstaying. Dito ay may mga illegal silang ginagawa. Diba? May mga illegal silang hanap buhay, illegal na mga ginagawa. Yun yung sinasabi rito. At iba doon sa sitwasyon na kulang lang sa dokumento at overstaying. But then again, mga kapatid, hindi pa rin natin pwedeng hindi pa rin natin maipagtatanggol kung talagang illegal nga kasi pag sinabing illegal, labag sa batas na umiiral doon sa kanilang bansa, no? Gusto ko lang din makuha yung inyong komento about dito, mga kapatid, no? Gusto ko lang kasi ayaw ko naman lumabas na parang inaano ko si Secretary Gibo. Alam mo naman kung paano natin siya hinahangaan pagdating sa paikipag-ano niya rito sa West Philippine Sea. Pero dito, mga tol, hindi ko din naman nakikitang ipinagtatanggol niya yung mga Pilipino rito. Pero ang sinasabi lang kasi natin dito, nagbanta kasi ang China. Diba? Nagbanta rin kasi sila na pag hindi daw natin ipinakawalan etong mga Chinese nationals na nahuli rito, gagawin din daw nila yun dun sa mga Pilipino dun sa China. So baka nga madagdagan pa tong 100 plus na yan Tumanggi rin daw ang mga Chinese authorities na aksyonan ang mga illegal na aktibidad ng mga Chinese sa Pilipinas. Bukod kasi sa balitang inaresto ang mga Pinoy, lumutang pa sa Senate hearing ng Committee on Economic Affairs kahapon na nagbanta noon ng China na aarestuhin ang mga Pilipinong nandoon. Kasunod ito ng hinuling 69 Chinese nationals sa ni-raid na hazardous steel plant sa Misamis Oriental. Kung wala sana silang pagbabanta, hindi ka sana magkakaroon ng yung tinatawag tapat nga ba talaga, genuine nga ba talaga yan. Kasi baka naman sinisingle out nyo lang Diba? Yung mga Pilipino doon bilang ganti. Kasi malamang sa malamang, hindi lang mga Pilipino ang nagkakaroon ng illegal na pagtatrabaho at overstaying dyan sa China. Maraming ibang nationals din siguro ang ganyan nagtatago din dyan. Pero Pilipino ang inaresto nila, mga Pinoy ang nahuli nila dahil sa pagganti. Posibleng ganun lang din naman, mga tol. But then again, hindi natin maipagtatanggol yung mga Pilipinong naaresto nila kahit mga kababayan natin kasi ang mali ay mali. Ang illegal ay illegal. Hindi mo pwedeng sabihin kahit illegal ka dyan, okay lang yan. Trabaho ka lang dyan. Hindi natin masasabi yun. Dapat pag pupunta ka dyan, kumpleto papeles mo. At pag natapos yung papeles mo, kontrata mo, ayusin mo ulit kasi ganun talaga. After our conversation, sinabihan po tayo na there is a threat na uhulihin din ng mga Pilipino sa bansa nila pag hindi natin pinakawalan ng mga Chinese workers. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung may koneksyon ng naturang raid at pag-aresto umano sa mga Pinoy. Ang mahirap nun, kung aarestohin nila maging yung mga legal, yung mga complete documents naman talaga ng mga Pilipino dyan at yung talagang merong mga karapatan at merong dokumento na magtrabaho at manirahan dyan pero inaresto pa rin nila at
pinag-iinitan nila, yun, meron tayong problema doon mga tol pag gano'n ang ginawa nila. Pero kung ang inaaresto naman nila rito, again, illegal, ano magagawa ng Pilipinas, di ba? Nagbabalita mula Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, maraming mga Pilipino ang nasa iba't ibang panig ng ating daigdig. Diba? May mga nasa Middle East, meron dito sa Europa at meron din sa Western country at meron din dito sa mga kapitbahay lang nating bansa. May tatatrabaho sa Taiwan, sa Korea, sa Japan, sa China, di ba? Dapat kung magtatrabaho tayo sa ibang bansa, siguraduhin nating kumpleto ang ating dokumento at hindi tayo yung tipong nagtatago na tinatawag na nating TNT, di ba? Kasi pag nagkaroon ng problema, ano magagawa natin? May problema ka, di ba? Anyway, mga kapatid, pwede kayo magbigay ng inyong sariling komentaryo at reaksyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli, mga tol. Peace out.